Morning mga ka-farmers. Today's video magtatanim tayo ng palay. So ganito po yung ginagawa namin sa bukid. Pagtatanim po ng palay. So ito yung sasabog natin na palay. Ayan. Sabog tanim ang gagawin po natin. So direct seeding sabi nila sa English. So ito po yung palay, makikita nyo. Ang variety po nito ay 222. Ayan. Lumalabas naman kanyang ugat. So ito po ay binabad ng 2 araw sa tubig. Tapos iahon mo and then i-stack mo ng 2 gabi. So sa 4 na araw pwede na itong isabog. So ganun po yung pagpapatubo ng palay. Ayan. Napakaganda po ang kanyang mga ugat. Lumalabas na. So yan po yung isasabog tanim natin dito. Yan. Direct seeding. Ito po yung yung bago sabugan nito, linalagyan ng kanal. Itong kanal na to, lagusan ng tubig para hindi mababad yung seeds o yung palay na isasabog natin. Kasi pag nababad yun, mabubulok. Hindi tuluyan lalaki yung palay. So ang gamit dito ay yung hand tractor para magkanal. So pag ganitong ginagawa pag direct seeding, pag yung kwan naman, yung raep, kahit hindi nilalagyan ng ng kanal. So yan po yung purpose nung may kanal sa sa bawat pagtatanim po ng palay. Ang gamit namin sa pagkakanal itong tractor na to. Ayan. Ayan yung lagusan ng tubig May isang hinihila para magkaroon ng kanal. Magkanal tayo para may lagusan ng tubig. Normal tato ginagawa sa lahat ng magbubukid ng palay, rice farming. So ayan makikita nyo lagusan ng tubig. Ayan, para hindi mabulok yung tanim natin na palay. Kaya itong nangyayari pag yung hindi natin kinanalan ito yung tubig. Pag nilagyan mo to ng palay, mabubulok dito yung palay pag hindi po natanggal yan. Kaya dito sa kanal niya na to, gaganon mo para dadalo yung tubig. Yan. Then pag dadalo yung tubig yan, pupunta sa ito sa may kanal. Diyan dadalo yung tubig palabas. Ayan pumunta na yung tubig doon. Yun. Lahat ng mga tubig dito dadaloy siya punta dyan sa kanal niya. Ayan, puntahan natin yung nagtatanim ng palay. So ganito yung magsabog ng palay. Yung direct seeding na sinasabi nila, ganito yon. So makita nyo, inahagis niya yung palay galing sa timba. Kung makita nyo, pare-parehas yung kanyang paghagis. Ayan. So ito, matagal na ito nagtatanim ng palay. Alam niya na kung paano magtanim ng palay o sabog. So ayan, ganyan siya. Ayan, ganyan. Dapat po parehas yung paghagis mo para lahat malagyan.
Ayan, tapos na tong side na to, inuulit niya lang sa gilid. Ayan o, ganyan. So ayan. Yung sinasabi ko kanina na may tubig. Pag yung punta sa tubig, sample ito. Ayan. Pag hindi yan natuyo ng araw, mabubulok ko yung palay. Pero dahil may mga kanal siya, hindi yan mabubulok kasi pupunta yung tubig doon sa kanal. Yun po yung rason kung bakit may kanal yung tinataniman natin na palayan. So lahat yan mayroon. Depende po ang tanim natin. Kung ang tanim natin ay yung tinatawag nilang raip, maski may palay yun, ay may tubig, mas okay yun. Kasi ito hindi pwedeng matubigan dahil direct seeding so siya. Yung kasi raip, lipat tanim yun eh. So ganito mga tantaman po na itanim na palay, no? Yung ugat niya makikita nyo lumalabas na. Yan. Tantaman lang to yung haba niya. Ito yung ito tama kasing kasama ko. Ito yung pag wala kang dalang timba, yung sakong gamit. So ganito yung isang ginagamit nila. Ayan. Karamihan sa kanila nakakuha ng timba. Isa nakasako lang. Ayan o. Ayan. Tingnan nyo sa malayo. Yun. Ayan, susubukan natin magtanim. So pakita ko sa inyo paano magtanim, no. So yan, dapat tamang lang, dami, no. So ito yun. Yung karami. Malapit ba? Wait. Yan. So ito yun Ayan. Yung palay, no. Yan lang Ayan. Hagis. Kung makita nyo, yan tabi-tabi sila. Ganon. Yan, dapat ganito lang karami. Yan, tama lang na mahawakan nyo. Tapos nakaposisyon yung kamay na ganyan. Anon. Pansinin nyo yung kanilang kamay. Ito, yan. Parang papitik-pitik lang ba? Yun. Yun lang ang hawak niya kasi sako. Tumatawa yung kasama niya isa eh. Kita niya isa. May timba. Sa gilid na. Ayun sako. O, diba? Imported. Yung gayahin daw ng Thailand. Diba? Alam niyo ba ang Pilipino turo ng mga ng mga paano magtanim ng palay sa mga ibang bansa? So sa atin nang galing yung way ng pagsasabog na ganito. Yan. Karamihan po na ng mga farmer doon sa ibang bansa na sa Laguna sila nag-aral dati. Yan, ganyan direct seeding. Diba? Yan yung gamit ng isa Ayan, timba. Yan, din nilalagay tapos hinahagis. Yan. So ito na yun makita niya yung ugat niya talagang kagad sa sa lupa. After ng mga ilang araw to lalabas ng kanyang mga dahon. Para naman po sa pag-control po sa mga damo kasi after 2 days ito ini-sprint po namin ng direct itong palayan para yung mga ay makontrol niya yung pagtubo. So after 2 days ito i-sprint ng pangdamo. So yan, nakita nyo
After 2 days din to kasi lalabas na yung mga dahon niya eh. So ang palay tsaka yung damo, mas mabilis pong lumago yung mga damo dito sa palay. Lalong lalo na pag hindi mo binulok yung mga damo bago taniman po ng ganito. So ito kasing ginawa dito, mabilisan na pag-prepare dun sa pagtatanim po ng palay. Yan. 4 silang nagtatanim. Nalapit na matapos. Ito yung other side po nung tinataniman namin ng palay. So, ganito lang kasimple po yung pagtatanim Ito nang pinaka bago yung pagpatanim nito, yung preparation nito matagal. Dahil mag-aararo, magbabasag, magpapabulok ng damo. Kailangan to maraming tubig para hindi siya tutubok agad yung mga damo. Yan. Yan na po nagtatapos yung ating pagtatanim ng palay. So yan, pauwi na tayo. Dala natin ng kuliglig. So yung pagtatanim po ng palay ay napakadali lang. 2 to 3 hours tapos na kagad yung 4 sila na nagtatanim. So ito po ay nasa 1 hektaryang mahigit itong bukid to. At pag tinaniman to talaga yung direct seeding, matagal na po yung 4 na oras. Basta maaga ka magtanim, maaga rin matatapos. So nag-start sila kanina mga 6:30. So yan, 2 oras lang sila mahigit. 3 kamo na yung pagtatanim po na ito. So maraming salamat guys sa panonood ng aking video. So hanggang sa muli ulit. Maraming salamat. Agbiag Farmers. Bye bye.